Sabi ng ganon, mga kapatid, nasaktan daw itong si Romualdez. Si Romualdez din ba may pasasabitin siya? Grabe ang tindiho ng mga pangyayari ngayon. Nakalagay dito sa kabila is galing kay Spencer, Romualdez ipapakulong ni BBM. Ngayon si BBM ganun-ganun na lang ba 'yon? Malamang baka ituro din ni Romualdez si BBM, Meron pang isa, mga kapatid, sabi ni Madam Amy, budol-budol lang daw yung impeachment. At baka yung mga nangyayaring papakulong kunwari si Romualdez, gawa-gawa lang. Aalamin natin yan lahat, mga kapatid. Kung trip nyo na may kasama ang reaction video at opinion, mag-like na po kayo. Simula na po natin ito. Wala pala tayong intro dito. Nasa kabila pala. Okay, i-play na po natin anong meron. PH update. Grabe rin ang title nito, Eto, alam mo, insan, damay ka. Romualdez may babala kay Marcos Jr. Tip ni Lito Banayo kay Marcos Jr. Ako, simple lang ang tip ko. Marcos resign. Ganun lang naman yan. Okay, i-play natin anong meron. Ang ahensya. So, para sa akin, kung talagang gusto ni BBM na magkaroon siya miski na papano ng kaunting legacy na maipagmamalaki niya. Legacy, konti. Kahit konti. Parang wala. Tuunan niya ng totohanang pansin yung corruption sa natitirang 2 taon ng kanyang administrasyon. Pero para sa akin siguro ang pinakamagandang legacy na magagawa niya, gumising na siya sa katotohanan, then bumaba na siya, ibigay niya kay BP Sara yung pwesto bilang presidente kahit papano may 2 taon pa o 1 taon at kalahati na pwede pang ma-fix ng kahit na konti yung mga ginawa niyang mga kapalpakan. Kasi sobra-sobra na, mga kaibigan, Paupuin nyo na si BP Sara. Kulong ang dapat ipakulong, usigin ang dapat usigin, kay kamag-anak niya, kay sino pa man. Yung tipong hindi mo kilala itong si Marcos Jr., tapos narinig mo yung sona niya kahapon, parang ang sarap paniwalaan Oo. Hindi, kahit naman noon nung unang nagsalita din, ang tamis-tamis Binatikos pa nga doon yung SMNI News tsaka si Pastor Kibuloy Kasi nga, hindi nabanggit ni Marcos yung patungkol po sa war on drugs o kaya may kinalaman sa illegal drugs. Then, naalala ko nung mga unang taon, binatikos po yun si Kibuloy, SMNI, parang ganun ho ata. Totoo naman pala, dapat kahit papano, binigyan mo ng pansin yung patungkol sa illegal drugs. Diba? Nabanggit ba yan sa SONA? Ngayon, may nabanggit ba na huhulihin na natin ng mga pasimuno ng mga illegal drugs? Meron ba? Naging highlights ba? Tingnan natin. Mga mananagot, mga bagong development, bago matatapos ang termino niya, ang dami niyang accomplishment. Ang gano'n yung dati kaso nga, remind na naman tayo ni Inday Sara Duterte. Itong si BP. Hindi na ba kayo natuto? Naniniwala pa din ba kayo? Asan na yung 20 pesos na bigas? Oo. Asan na yung continuity? Asan na yung independent foreign policy? Tapos dyan sa zona niya na yan, maniniwala kayo? Unahin muna natin doon sa build program. Build more program na wala naman tayong nakikitang na build talagang major project. Walay. Lahat kinain nung mga taga-kabila. Diba? Wala naman. Ano ba yung sinabi ni Sir dito kanina? Ni Sir P. Natuto. Naniniwala pa din ba kayo? Asan na yung 20 pesos na? Ayun, yung 20 pesos na bigas. Kahit man lang sana 30, 25, 35 pesos na kilo ng bigas. Kahit yung pinakamahal na is 40 o yung pinakamura na 43. Sabihin na natin basta magandang kalidad ng bigas. Wala. Pataas pa rin po ng pataas ng kilo ng bigas. Yung flood control, magpasa hanggang ngayon, wala pa rin. Ngayon, kung ano man ang sinasabi ni BBM, walay. Bigas. Asan na yung continuity? Asan na yung independent foreign policy? Tapos, dyan sa zona niya na yan, maniniwala kayo? Makukulong si Martin Romualdez? Binubudol na naman kayo ni Bangag. Ayun ang sinasabi ko. Kasi baka, kunwari, papakulong niya si walang kamag-anak, bla bla bla. Pero magugulat kayo, baka maka-1 taon na naman, puro kwentuhan na naman to. Wala na naman nangyari. Di ba?
Pero mo, bilyon-bilyon ang ninakaw tapos buhay na buhay. Ika nga, siguro nga kahit mabuhay nga yan nasabi na natin lagi ito, yung mga bilyon-bilyon na mga nananakaw na kina-question sa kanya, kung sakali mang mapatunayan yan, alam mo kahit magpaulit-ulit siyang mabuhay, abutin siya ng mga 10,000 taon, mabubuhay yan Pagkain lang, ta sariling bahay. O pagkain sa umaga, simple lang. Abutin ka lang ng mga 300 pesos, sabihin mo na, pinakamayaman mo na, 1,000 o isang araw. Hindi mo mauubos yung trilyon-trilyong ninakaw. Ay, trilyon na lahat, di ba? Ewan ko, baka nagkakabahagi-bahagian pa sila. Pero hindi agad-agad mauubos yun. Kahit mabuhay ka paulit ng paulit-ulit. Kahit immortal ka, hindi mo mauubos yung pera. Baka magugunaw na yung mundo, marami ka pa rin pera. Ganun po kalaki ang mga nawawala dito po sa Pilipinas. Ang buod ng panayam nitong si Sir Alvin na Tourism dito kay BP Sara. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Yes, Masaya yes, na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Oy mga kapatid, kung titignan nyo ang views ko napakaliit dahil nabago sa algorithm, sa pamamagitan po ng inyong like at magko-comment po kayo dyan, napakalaking bagay po yan para po ma-recommend pa tayo lalo kasi nasira ho talaga yung views natin. Kayo po ang makakatulong para manumbalik yung sigla ng channel natin. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayo maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta ho kagad tayo dito kay Sir Lito Banayo. Ito na siguro yung ating para kontrasona. Mamaya meron kontrasona. Yung mga totoong oposisyon, hindi yung kumakamaya kagaya nitong si Kiko Pangilinan. Kasi pinupwesto nila sarili nila opposition daw sila. Pero hindi naman. Dito ho tayo kay Sir Lito Banayo. Dati ka, ayaw nila kay BBM, pero ngayon talagang yakap na sila Yung grabe yung coverage ng SMNI kahapon sa show na palakpakan natin. Oh. Grabe, sir. Sobrang bilib ako dyan sa naging coverage ng SMNI. Talagang lahat ng angulo. Walang kabayas-bayas. Gusto natin itong itong network na to. Hindi kagaya pagka nanood ka ng ABS. Alam mo na kagad. Ano na yan? Anti-Duterte na yan. Yung anggulo ni Duterte, kailanman hindi papakita ng mga yan. Anggulo yung Marcoleta, anggulo yung Pasok. Hindi nila papakita. Papakita lang nila kung ano yung anggulo na makakabuti sa kanilang naratibo. Dito, hindi. Walang anggulo-anggulo kung anong nangyari, kung ano ang sinabi ni Marcos Jr., yun hong hihimay nila. Palakpakan ho natin ang... Magaling. Seminay. Saludo. Idol natin yan. Isa tayo sa talagang masugid na taga-suporta ng network na yan. Noon pa man. Live dyan sa Davao City. Samantala, madadagdagan tayo ng isang panauhin, si Ginoong Lito Banayo, isang Yun. political analyst. Gusto ko marinig sasabihin ni Sir Lito Banayo doon. Kasi strategist So, sinasabi pa lang ni Marcos Jr., alam na kung anong gustong, alam na ang estratehiya ni Bangaga, marinig pa lang niya yung mga litanya nitong si Marcos Jr. Magaling niya si Sir Lito Banayo. Lito, magandang hapon. Maying hapon, sir. May hapon. Opo, bago lang si Ma'am Cora, usaping ekonomiya. Dito tayo sa magiging State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin niyo po, mahirap para sa kanya para pabanguhin yung kanyang pamumuno? Especially napakarami pong mga problema ngayon na kinakaharap ang ating bansa, ang kanyang administrasyon. Sir Lito. Actually, napakahirap, no? Kasi nga, siguro nasabi na ni economist Cora Guidote, masyado ng tight yung fiscal space natin no? Unang-una, taas ang presyo ng langis. Hindi naman tumitigil yung gera sa Iran. Galing, bigati. Cora Guidote. Lito Banayo. Gusto ng mga guests ng ng SMNI. Talagang expert. Hindi yung mga piniportray nila sarili nila bilang expert. Hindi expert ho talaga yan si Yan ang inahar ng mga politiko pagkakampanya. Kasi magaling sa numero, magaling sa strategiya. Yan ho talaga trabaho niya. Kaya pagka sinabi niyang mahirap ho talaga kalagayan ng administrasyon ito si Bangat. Tsaka sa Middle East, no? Pagkatapos, napakalaki ng ating utang, no? Kaya problema natin yan, utang na yan. Napakahirap ka nang gumalaw kung ikaw ang presidente ng Pilipinas o ikaw ang nasa pamahalaan, no? Para maibsan mo ang kahirapan ng taong bayan.
So let's talk about positive naman. So ano naman yung the Positive. greatest political achievement ni BBM Oh, meron pa. Greatest, positive. Sige nga, ano ba? 2022 up to the present ngayon? Kung meron man. Lito. Kung So, meron. meron lang. Political achievement. Kumbaga political achievement, yung pagpapadala kay sa dahig kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako nasasagot muna para sa sarili ko Kasi alam mo na ko, Sa akin din, ganun din, ano. Achievement nila yon para sa kanila na si Tatay Digong dinala nila sa dahig. Wala nang iba ano pa ba, yung tulay sa EDSA na halos akala mo sobrang big achievement na laging yun na lang yung pinapakita. Pamimigay ng mga bigas. Tangina, wala nang ibang solusyon, puro ganun. sali ako. Ulitin ko okay naman yan. Okay naman yung mamimigay ka ng bigas, pero wala na bang ibang solusyon? Yun na lang ba lagi? Political achievement yun talaga. Tinuturing nilang napakalaking accomplishment nung ginawa nila kay Tatay Digong. Impeachment ni VP Sara, pangalawa, pagpapakulong sa mga kalaban nila sa politika, kagaya kay Senator Rodan de Marcoleta, Pastor Kibuloy, Congressman Mike Defensor, at marami pa silang ipapakulong sa mga susunod na panahon, no? Yung pagdating sa termino niya, accomplishment niya bilang presidente, accomplishment niya sa bayan ng Pilipino, wala po ko tayong nakikita dyan. Wala. Kung para sa sarili niya, political ang isang dating presidente ng Pilipinas, tinapon niya sa dahig. Yun. If you will Personal. consider that as an achievement. Kasi Nila, para oo. sa kabutihan niya yun, pero hindi sa kabutihan ng taong bayan. Correct. Yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Remember, we started off with a very great, very promising unity. You know, yung unit team na silang dalawa, yung Solid North, Solid South, nagsama. Oo, grabe yun. Sana. Very popular ang dating presidente, si Pangulong Duterte. Ang anak niya ang siyang nakatambal ni Bongbong Marcos. At yun Grabe yun, no? Sayang kasi. Ewan ko ba, putik niya. Gago talaga sa mga taga-kabila. Sinayang nila yung pagkakataon ngayon. Ang dumi-dumi ng pangalan ng Marcos dati. Tapos ngayon, nandiyan na siya. Sana maibawi man lang niya. Pero wala. Nagpakasasa. Pera. naging dahilan kung bakit siya nanalo. Kung sana tuloy-tuloy yung unity na yon, Ganda medyo sana. umasenso naman siguro ang Pilipinas. Ang Medyo. problema, sila mismo ang sumira ng unity Hindi naman si Inday Sara na sumira ng unity. Oo. So, Di ba si BP Sara, ine-expect niya na matuloy sana yung mga project build more program nitong si BBM. Pero wala tayong nakitang build more program. Meron ba kayong nakita? Wala eh. Di ba? Ewan ko ba kung bakit may mga iilan pa rin na walang utak na gusto pa rin si BBM. Konti lang naman sila eh. Naalala ko lang kasi may nag-comment po. Sabi ng ganun, binabaha daw sa Davao City. Nasaan daw si BP Sara? Puro lang daw punta ng ibang bansa. Pasyal lang daw. Gago, no? BP Sara, pasyal ng pasyal. Siya ba ang mayor ng Davao City? Meron namang mayor dun, di ba? At saka lahat po sa Pilipinas, karamihan ngayon binabaha. Dahil dyan sa hayop na flood control, hindi naman natin sinisisi talaga ng gusto yan. Pero nag-e-expect tayo na mapababa man lang sana yung baha. Di ba? Pero anong nangyari? Walang flood control, puro, meron konti, pero yung sinasabi niyang 5,500, walang ganun. Di ba? Lahat ho binabaha. Huwag niyong hanapin si BP Sara kasi merong Office of the Vice President. Yun po ang gumagalaw kasama ni BP Sara. Tsaka hindi na po katulad ng dati yung panahon na mahirap magkontakan. Utak ang pinapagamit tsaka koneksyon para sa trabaho. Di ba? Diyos ko po sa mga naghahanap. Naalala ko tuloy yung, ewan ko kung anong sakuna yung nangyari ba, lindol o bagyo din. Sabi ng ganun, nasan daw si Baste? Pumunta daw ng ibang bansa, sabi ng ganun. Samantalang yung Davao City daw, nasalanta daw ng lindol ata yun, nasan si Baste? Ngayon si Baste naman yung hinahanap. Tapos si BP Sara pumunta ng namigay ng mga relief goods kasi nga may nasalanta. Doon din mismo sa Davao region, hindi ko lang alam kung anong eksakto. Sabi ng gano'n naman nila, pakitang tao daw. Di ba ang gagagaw? Mga bugot, di ba? Hinahanap nyo. Pero pag nandyan,
pasikat, sasabihin nyo. Bugok ang puto. Di natin maintindihan itong mga maliliit na lang ang utak eh. Tuloy tayo. Inapi nila ang mga Duterte, ayan ang nangyari, no? And on top of that, binalasubas nilang masyadong ekonomiya natin, eh. No? Tama. Yung dapat na gagastahin sa inilagay ito, no? So, yeah, itong problema ngayon natin na hindi nila maintindihan kung anong gagawin. Kaya, hindi ko maintindihan kung anong pangako na naman, bagong pangako na naman ang sasabihin ni Pangulong BBM ngayong Pucha, 2 taon na lang niya po. 2026, 2027, sa 2028 hanggang May na lang siya. Hanggang kailan na lang ba siya upo? Hindi May. Lalagpas pa ng konti, di ba? Hanggang doon na lang siya. Anong pang ipapangako niya? Ano pang magagawa niya? Wala na. Impeach BP Sara na lang. Kasi kailangan mabura nila si BP Sara. Hindi pa sila nadala. Ginagawa nila yung mga makakaya nila para mapabagsak pa rin si BP Sara. So overall ng kanilang pagtatrabaho, wala silang ginawa kundi pabagsakin si BP Sara. Yung mga taga-kabila. ika-5 zona niya, yung penultimate zona na ito. Actually, yung zona sa susunod na taon, yung last zona niya, baliwala na yun eh. Wala na. That's pamamaalam Kasi parang pamamaalam at saka mga na-accomplish niya, no? Kung meron. na yan. Because by then, ang iniintindi na ng tao kung sino ang susunod na presidente. No? So, speaking of Inday Sara, ano yung political impact sa impeachment trial against BP Inday? Okay, the problem of the impeachment trial on top of what has been happening since they kidnapped the former president is masyado ng polarized ang bansa, no? To put it in more colorful words, parang nahati ang bansa between the DDS, the Duterte supporters, and the Duterte haters, yung die-hard Duterte haters. Kasama na dyan Hindi na sila makabayan. Kasi dati makabayan sila, makabayan. Pucha, wala na, haters na sila. Kasi kung talagang gusto nilang mabago yung Pilipinas, yung korap ang uunahin nilang pabagsakin. Hindi si BP Sara. Kasi ang gusto kasi nila, ganito eh, kapag ka nga napabagsak nila si BBM, wala na silang magagawa kundi magiging presidente si BP Sara. Kaya ang plano siguro sa aking vision lamang, unahin si BP Sara. Kasi madali na lang si BBM pabagsakin. Ang nangyari, walang mga planong maayos, kaya ayan, diba? Ginugurgur na nila ng ginugurgur si BP Sara. Pero mahal pa rin ng mga tao si BP Sara. Nakikita kasi nila. Kung sinasabi nyo na hindi totoo yan. Bugok. Diba? Napakabugok mo na. Mas maraming nagmamahal kay BP Sara. Dito lang sa atin sa ginagawa nating vote. Dito kasi sa channel natin, dun sa community, puntahan nyo na lang po. Halos araw-araw tayong nagtatanong kung sino mas gusto nila. Pinipili pa rin nila si BP Sara. Ang subscriber ho natin kasi magmula noon Uniteam. So ibig sabihin yung Uniteam na yon nagtanda hati-hatian na. Ibig sabihin si BP Sara pa rin ang gusto nila, hindi si Marcos Bangag. Diba? yung mga pinklawan, kasama na yung mga kaliwa, at of course, directed by the government itself, no? So ayan ang nangyari. Imbis na nagkasundo-sundo tayo, the political fallout is such. Sayang kasi dapat ang kalaban lang dilaw. Di ba? Wala na sila dapat sa eksena, hindi na sila makakapasok. Ang problema, wala. Madali lang mapalibutan si BBM kasi nga, tama nga siguro ang sinasabi ni Tatay Digo. Weak leader talaga. That it impacts upon the economy. It impacts upon every single Filipino's life. At yun na nga ho nangyari, di ba, nung pinadala nila sa Dahig Netherlands si Tatay Digong, sa lahat ng, sa lahat ng tirada natin dito sa PH Update, laging laging merong kurot yung pagpapadala kay Tatay Digong. Palakpakan natin to si Charlito Bonayo. Yan yung mga political analysts, walang kabayas-bayas. Ano ba talaga nangyari sa Pilipinas? Bakit tayo umabot dito sa
punto na to, di ba? Dahil yan sa pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Yun. Yun din yung kurot natin sa puso eh. Yung tipong, kahit hindi na ituloy yung impeachment, galit ka pa ba kay kahit na ika nga gusto nang meron silang kung tawagin magre-reconcile sila. Yung tipong walang compromise sa atin. Kung gusto reconcile, pauwiin sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun lang lagi ang ating di ba? Yung lang natin, naisin natin dito sa PH. Una sa lahat, naglingkod siya ng buong katapatan sa bansang Pilipinas. Diba nga 80 to 81 trust rating? Grabe, walang ganong presidente sa panahon natin ngayon. Diba? Si BBM hindi pa natatapos yung kanyang termino, lagapak na eh. Diba sobrang lagapak yun. Grabe, negative 3, negative 6, negative 15, negative 26 ba yun? O meron pang mas negative sa negative pa. King ina, nakakayang presidente yun. Tapos yung edad niya, yun talaga ang problema natin. Yung edad nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, doon tayo nagkakaproblema. Yung edad ni Tatay Digong. Kasi narinig ko sa kanya noong may nangyari kay Joma. Sabi niya, ang pinakamasakit na mangyari sa isang Pilipino. Isang makabayang Pilipino, ay kilala na si Tatay Digong, makabayan yan. Yung magurgur ka sa isang banyagang bansa. Oo. Di ba? Kaya nga yung mga Kasi okay lang nga kahit na dito ka maparusahan eh. Dayain na nila lahat kung gusto nilang dayain. Basta Pilipino magpaparusa sa'yo. Pero mga kaibigan, wala na nga siyang kasalanan, dinala pa siya sa dahig. Hindi pa nga napapatunayan ng buong buo pero pinagdudusahan niya na yung kasalanang hindi naman niya talaga ginawa. Wala naman talagang ganun. Yun ang pinakamasakit sa mga Pilipino natin. Marami pong umiiyak dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong. Napakasakit nun kasi napakagaling na presidente, ginanyan po nila. kababayan nating OFW, kahit na ang gaganda na ng mga buhay sa ibang bansa. Kita nyo ho yun mga kababayan. Pero pagka dumarating na yung dapit hapon ng kanilang mga buhay, gusto nilang magretiro sa Pilipinas. Gusto iba pa rin eh. Yung tipong kakain ka ng talbos ng kamote, di ba? Iba pa Talbos ng kamote, tapos pritong isda, mga ganyan, tapos kamatis, no? Tapos may sabaw-sabaw, mga sinigang, mga ganyan, no? Tapos magkakape ka, tabing dagat. Basta nasa Pilipinas ka, masaya pa rin. rin yung feeling nung yung kung ano yung nakalakhan mo. Hindi ko alam, siguro yung iba doon na sila talagang for good na sa ibang bansa. Pero karamihan ng ating mga kababayan, mga nasa Estados Unidos, gusto nilang magpahinga dito sa Pilipinas. Yung tipong meron silang retirement house dito sila mamamahinga dito. Wala pa rin makakatalo sa Pilipinas sa puso nila kahit nasa magandang bansa sila. Yun ang ano nila. Kasi ano yun lupang sinilangan mo. Doon ka nasanay, taga doon ka. Kaya Pilipinas pa rin yung uuwian mo. Tatay Digong, kurot niya sa puso niya eh. Yan ang pinakamasakit na mangyari sa isang Pilipino. Magurgur ka sa banyagang bansa. Doon ka mamamaalam. Hindi mo kung saan ka pinanganak, dapat doon ka doon ka magurgur, di ba? Doon mo ilalabas yung huling hininga mo ikaw. Yun ang kinakalungkot natin, di ba? Bilang taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil alam natin masakit sa kanya yun. Kaya bring him home as soon as possible. Yun ang ating panawagan dito. Comment nyo naman sa baba. Bring him home. Kaya comment nyo sa baba. So sa nangyayari ngayon, Sir, dito about yung alleged kidnapping ni PRRD, yung nawala si Inday Sara sa administration ni Bongbong Marcos. Ano yung maging political landscape? Expect natin the political landscape this coming 2028 election. To begin with, ang tao ngayon, ang taong bayan ngayon, naniningil na ng mga pangako dun sa first zona. If you go by the first zona, because it's in the first zona where a new president sets up his goals, his priorities, the things that he wants to do, At pag pinakinggan mo yung first zona, napakaganda actually. Unang-una, pinuri niya pa si Pangulong Duterte doon. At sinabi niya, the state of the nation is sound coming from President Duterte's administration. Pero ngayon, nabanggit pa pala niya. Tapos unti-unti nang nagbago, no? Tapos nagkaroon po ng hiringan sa
kamera. Tapos nagtataka ako, bakit itong si BBM ni hindi man lang ipagtanggol si BP Sara? Unti-unti na siyang nauuto ng mga oligarko siguro, ano? Si BBM. Lahat na ginagawa nila para i-demonize ang mga Duterte. Si Pangulong Duterte, kung ano-anong iniimbento nilang hindi naman ginawa ni Pangulong Duterte, kung ano-anong kasinungalingan ng gagaling lalo sa kanyang spokesman. Ay, nawala. Nangyari. Here, and they also look at other business people, no? Nakikita nila na ng red tape, talamak rin yung red tape. So, even if they try to come here, yung business permits, mahirap kuhanin, it takes a long time, Oo. mataas yung cost mo kasi maraming padulas. Okay? Dumadagdag yan sa inflation, sa interest rates, at saka sa weaker business people, no? Nakikita nila na ng red tape, talamak rin yung red tape. So, even if they try to come here, yung business permits, mahirap kuhanin, it takes a long time, mataas yung cost mo kasi maraming padulas. Okay? Dumadagdag yan sa inflation, sa interest rates, at saka sa weak peso. So, kumbaga, yung cost of doing business in the Philippines is higher because of corruption. So, yan, affected tuloy. Bagsak ang foreign investments mo in April by 60%. Grabe. Almost 60%. So, grabe yan talaga. Opo. Ma'am Putik niya 60%. Bagsak, tapos sasabihin niya, umuunlad na yung Pilipinas. No, hinahangaan na tayo ng taga-ibang bansa. Sino ba nagsabi nun? 80-80 ang puto. Cora, nababanggit nyo yung mga numero. Record-breaking tayo. Meron tayong 18.55 trillion pesos na utang. Meron din tayong mataas na piso kontra Dolyar. dolyar. Isipin nyo mga kapatid, kung halimbawa man sana loobin talaga ng Panginoon, ano naman pag talaga magkakaroon ng patas na eleksyon, BP Sara talaga ang mananalo. Kung sasabihin mong hindi, bugok ka na talaga. Totoo yun. Masakit nang tanggapin ang katotohanan. Ngayon, titignan nyo mga kaibigan itong mga pinagagagawa po nila. Naalala ko lang kasi yung sinabi ni BBM. May mga pledges, pupunta siya ng ibang bansa, tapos merong mga magi-invest dito, bla bla bla, pero wala namang nangyayari. Matatapos na lang po ang kanyang termino, wala na. Sana lang hindi dayain ng eleksyon. Record-breaking tayo. Meron tayong 18.55 trillion pesos na utang. Meron din tayong mataas na piso kontra dolyar. Baka sabihin naman nila na apektado tayo sa gulo dyan sa gitnang silangan. Maaring gawing rason. Pero kaibahan ng ginagawa ng Marcos administration compare dito na lang, hindi na tayo lalayo sa mga Southeast Asian nation. Yeah. Actually, kung titingnan mo, hindi nila pwedeng gamitin yung oil prices as a reason kasi yung first quarter na 2.8% growth, wala pang crisis nun Nangyari lang yung crisis towards the end of March. So most of the first quarter, talagang it was internal, walang external factor. Ano nga ba yung tanong mo? Isa? Yung utang and yung mismong yung 61 pesos na tayo ngayon ang dollar versus sa peso. So mahihirapan ng bumalik yung piso, no? Kasi ngayon mahina nga yung investments, tapos yung exports mo, paano mag-i-improve yung exports? Tinaasan pa yung tarifa. Talaga, as Mr. Banayo said, no? Na, ano kaya sasabihin ni BBM sa zona niya? Kasi napakahirap nang i-justify yung mga nangyayari ngayon unless gagawa siya ng rainbow promises na naman, ano? Opo, at pero pinagmalaki niya ilang weeks nang nakalilipas na umabot na tayo sa upper middle income. Pero ano lang yun simple average. So yung upper middle income ng World Bank is gross national income divided by the population.
So walang granular analysis yun. So pag tinignan mo yung lower and upper middle income, nagkakaroon ng concentration doon. So yung concentration of wealth na dito sa high income, yung poverty rate ng lower income, lumiliit yung middle income mo. So kaya akala nila lumalaki yung economy. Hindi, actually, yung middle income mo nasi-squeeze, tapos dumadami yung low income, tapos yung wealth concentration nandito lang sa top tier mo. Because of corruption, tsaka yun nga, yung napakataas ng mga tax rates ngayon di ba? So, Opo. Balikan ko lang si Sir Lito. Sir Lito, sa SONA ng Pangulo, ngayon pong araw na ito, tingin mo kakagatin agad ng mga Pilipino? Kasi sa nakalipas na mga 4 niya na SONA, ang dami talaga niyang pangako. Meron pa siyang mga bibigat na mga binitawan nun. No? Una, bago pa yung mahiya naman kayo, pinagmalaki niya yung 5,500 na mga flood control projects. Now, after isang taon, sabi niya, mahiya naman kayo. Sa tingin mo, makakalimutan ng taong bayan ito? Paano kaya ipipihit ni PBBM ito na ano ba? Or hindi niya maiiwasan yung mga nababanggit sa mga nakalipas din niya na SONA? Siguro, Admar, pare, ma-explain natin na mabuti yan. No? Tunghayan natin yung kanyang first SONA. Sabi niya doon, and I'm quoting from his speech, "In terms of the economy, we will implement sound fiscal management. Expenditure priorities will be realigned and spending efficiency will be improved to immediately address the effects of COVID-19 and also prepare for future shocks." grabe lahat. Madaling salita, ang pangako, aayusin ang gastos ng pamahalaan at ipaprioritize ng maayos ang spending. Pero ano nangyari? Di ba? Baliktad. Ngayon, ang susunod na budget natin, according to DBM, 7.2 trillion. That is 600 billion higher than last year, which was 540 billion higher than 2024. So, pataas ang gastos. Ang problema, hindi naman tumataas ang ating revenues. Tinatawag na fiscal space, panipis ng panipis. Despite the fact na meron tayong COVID-19, 2 taong lockdown, nagtapos ang administrasyon ni Pangulong Duterte na 59% ang debt to GDP ratio natin. Ibig sabihin, pag kinompare mo yung GDP natin sa ating utang, 59% of GDP lamang ang utang. Ngayon 66% na At pataas pa dahil sa nangyayari nga, ano? Dahil halimbawa, 1/3 ng utang natin na 18.55 trillion according to Ma'am Cora, no? 1/3 niyan is foreign debt. 2/3 is domestic debt. Yung 1/3 na debt, pagbabayaran mo yon, kinumpute mo sa 58 pesos, ngayon 61.85 na. Di tumaas ka na. 385 na itataas ang babayaran mo dahil ang income naman ng gobyerno, pesos, hindi naman dolyar, no? Pagkatapos, nangako siya na ang poverty rate, single digit na raw tayo by 2028. My God. Yung huling SWS survey ng self-rated poverty, 52% of all Filipino households claim that they are poor. 52%, no? So, wala Kung isusuma total nga natin para lang for the benefit of yung ordinaryong mamamayan na nakikinig sa itong gobyernong ito is overspending, overtaxing, overborrowing. And why are we overspending, overtaxing, and overborrowing? Because government is overstealing. Overstealing. No? So, yan, sobra ang gastos, sobra ang pagbubuwis, sobra ang utang, dahil sobrang kawat, sobrang nakaw. No? Kaya yan ang state of the nation talaga kung tutuusin mo. So, Sir Lito, paano kaya i-manage ng ating government yung tinatawag na political disagreements while governance? Paano mong Attorney Mark, paano mong ipapatch up pa yung ating polarization ng ating society kung ganyang patuloy mong sinisiraan si Vice President Inday Sara
no? At bagamat malinaw na malinaw sa mga trust rating as well as approval rating, napakataas ng kay Inday Sara, samantalang mababa comparatively si Presidente Marcos. So, paano mo pang aayusin yan? Wala na, ang ayusan yan 2028 na pag ang taong bayan na ang siyang nag-decide kung sino ang susunod na So presidente. yung gulo po dito para Sir Lito, hanggang 2028 na Tuloy-tuloy. wala nang pag-asang magkabalikan. Wala na, tuloy-tuloy na ito. Kaya nga nakakalungkot dahil wala eh. Pag ganitong awayan ng awayan, no? Tinitira nila ng tinitira si Inday Sara kung ano-ano pa na pati si Senator Marcoleta kinulong, kung sino-sino, lahat ng mga kakampi ni Inday Sara kinukulong, di lalong iigting yung resentment o yung paghihinaing ng mga supporters ni Vice President Sara. Kaya lalala ang sitwasyon. At ang foreign investment, nasabi nga ni Ma'am Cora kanina, bumagsak na by 60% noong April. Sino pa mag-i-invest dito? Hihintayin na lang ang 2028. Di ba? So, maraming unfinished business pala si BBM. Wala naman yata na-finish. Kontra kasing laki ng utang natin, yung utang din niya na dapat gawin, trabaho, Sir Lito? Yung utang niya sa taong bayan, sobra-sobra. At mabuti na nga lang at marami tayong OFW. Yun ang sumasalba sa ekonomiya natin eh. Kung walang OFW, Diyos ko, anong natin, ang manufacturing industry makaliit. Ang agricultural performance, can you imagine, in a country which used to pride itself as an agricultural powerhouse, bagsak na bagsak. Ang importation natin ng bigas ngayong taong ito, according to the US Department of Agriculture, will be 6 million tons. No? 6 million tons. Nung panahon ni Pangulong GMA, that was 2 million tons. Napakataas na nung 2 million tons. Na nung panahon ni Pinoy, nagawa naming 860,000 tons lamang. No? Ngayon, 6 million tons. Paano pa yung mga farmers natin? Lahat na lang inaangkat na natin. Pati gulay, inaangkat natin. Baboy, inaangkat natin. Isda, pati galunggong, ini-import na natin. Hindi ko maintindihan kung anong mismanagement ang ginawa nila. Opo. Ma'am Cora, baka may maidagdag ka doon sa utang natin? Actually, yan ang sa akin pinakamalaking worry kasi yung utang na yan may pangmatagalang effect yung population. No? Kasi kaya binabalikat ko parati yung tatay ni BBM kasi nung time na yun, nung naging presidente si Marcos Sr., 5 years old pa lang ako. Nung nakalabas tayo sa IMF program, I was already in my 40s. Okay? So, ibig sabihin, nung nakalap niya yung utang, 21 years, took another 20 years para mabayaran yung inutang ng tatay. So ngayon, itong anak, mas malaki pa yung inutang kasi yung inutang ng tatay is over 360 billion pesos. No? Si BBM, in his 4 years, utang na yan ng 5.8 trillion pesos. Ganyan nakalaki. Yung 5.8 trillion can build 3.6 million homes that are worth 1.5 million per home. No? So, ganun kalaki yun. So, ngayon, ano ibig sabihin yan? Kada Pilipino ngayon, meron ng 161,000 pesos. So, hindi pa pinapanganak, nasa tiyan pa lang, may utang na yan. Ganun ka na. Lumalaki yung utang natin ngayon, on the average, by 10%. Ang economy natin is only growing by 5%, tapos pababa pa yung trajectory. So, ibig sabihin yan, pahina ng pahina yung ating economy habang tumataas ang utang. So, ilang generation na naman ang mangyayari niyan sa pagbayad ng utang. Kasi ako naranasan ko yan eh. 20 years of my life, nagbabayad tayo ng utang sa IMF. Opo. Siguro bilang panghuli na lang, no? Masarap pa sana makipagtalakayan. Pero last message na lang or baka may hindi kami naitanong na pwede nyo banggitin po, Sir Lito. Parang napakahirap kasing parang napakahirap na
magbigay ng positive statements at this point in time in our national life, no? Ano ang pwedeng gawin? Walang masyadong fiscal space na ine-explain nga ni Ma'am Cora kanina para pondohan ng gobyerno ang infrastructure na kailangan para makapag-employ ng maraming tao at miski na papano umusad ang ekonomiya. Wala ka ng fiscal space, no? Yun nga mga projects na iniwan ni Pangulong Duterte, katulad ng subway project sa Metro Manila. Dahil inilipat ang pera sa flood control, dati 2028 tapos na yan. Ngayon 2034 aabutin. So yung susunod pang presidente, no, 2034 pa makikinabang. Yung railway project natin, na napaka-importante. Sinabi rin niya ni BBM doon sa kanyang unang zona. Ano nangyari? Nakatenga. Walang kilos. Kasi nga nalipat sa mga caution prone na flood control at infrastructure projects ng DPWH at pang ahensya. No? So, para sa akin, kung talagang gusto ni BBM na magkaroon siya miski na papano ng kaunting legacy na maipagmamalaki niya, tuunan niya ng totohanang pansin yung corruption sa natitirang 2 taon ng kanyang administrasyon. Ipakulong ang dapat ipakulong, usigin ang dapat usigin, kay kamag-anak niya, kay sino paman. No? Kasi yan na lamang siguro ang makapagbibigay ng konting consuelo para sa taong bayan, ano? Na at least may mga makukulong, merong mga mauusig. Other than that, wala na ako nakikita. Opo, Ma'am Cora? Alam mo yung Ma'am Cora, report Ma'am Cora. card niya sa economic performance, lumabas na yung katotohanan eh. Kasi noong 2020, fourth quarter 2025 at saka first quarter, nakita na talaga ng ekonomiya, hindi dahil sa external factors, kundi dahil sa corruption at lack of confidence, no? So, napakaliit na nung kukunti na ng option si Presidente, no? Dahil lumabas na talaga lahat eh. Hindi na siya pwede magtago. Tsaka ano pang sasabihin niya ngayon? So, ang option niya, if he decides to stay in power, magtino nga siya, as what Sir Lee said, no? So, magtino ang gobyerno, restore fiscal discipline, require accountability, no? At saka, provide jobs. Pero kung hindi na kaya yun, I think the best option for his redemption, or kung may natitira pa mang survivability, no, is to step down, di ba? Kasi ano pang pwede niyang gawin at this point, kung napaka-liit na nga nung kanyang fiscal space. Yun. Maraming salamat. Ayun ho, ang ganda ng talakayan dyan sa SMNI kahapon, dyan sa zona nitong si Marcos Jr. Ano ho sila ika nga walang kabayas-bayas. Kung ano yung nangyayari sa ating bansa, yun ho ang kanilang pinag-uusapan. Di kagaya ng mga taga-mainstream media. Naratibo lang ni Bangag ang kanilang itinutulak. Direkta ho tayo sa dahig. Ano lang muna tayo? Okay. Correct. Okay guys. Vice President Inday Sara Duterte, welcome back to the Netherlands. Kamusta po kayo, ma'am? Thank you for the welcome, and I welcome as well our mga kababayan na galing sa iba't ibang bansa na nandito sa Den Haag. I'm okay, walang problem. VP Inday, I think a lot of people wants to know, kamusta po ang inyong ama, ma'am? That's the burning question naman all the time. Okay lang naman siya, wala pa siyang problema. We had productive discussion about politics. So, ang gusto lang, naubos yung oras namin sa tatanong niya sa estado ng politika sa Pilipinas. Ma'am, it seems that notably 30 minutes early yung pag-out niyo, ma'am. Is this a new development? Kasi 2:45 pa man, ma'am, wala pa nag 3 o'clock. 2:44 pa, ma'am. 2:44 pa, ma'am. When you work sa 15 minutes early,
Mga 20. Kabantay. Ah. Walang kabantay. Okay. But everything is okay naman so far, ma'am. Hindi tingalit ko, no? Wala ka, VP. Actually, nag-chismis pang mag-mini-tear dito kanina. Tapos, so pinaangkin security na I have to go down, I have to go. And then, Pierre requested 5 minutes extension para lang mahuman ang chismis ba? But said no, not today, but on any other day, yes. So I was thinking maybe, I don't know. Okay. I do not know. Kasi na siya lain na schedule pa. Okay. VP Inday, yung recently concluded mo na meet and greet sa London, nakita ng buong mundo na solid talagang suporta sa iyo ng taong bayan. That's basically the trust and confidence of overseas Filipino workers just for London alone. How do you feel, ma'am, seeing that particular crowd? Well, heartwarming at nakakaiyak dahil karamihan sa kanila face-to-face na ang una talaga nilang tanong is kamusta na si Tatay Digong. At kung hindi man yan, ang sinasabi ay ipaabot mo yung aming pagmamahal at pagdarasal kay Tatay Digong. So, karamihan talaga doon yung kanilang pangungulila kay President Duterte. VP Inday, in as far as a positive development is concerned, yung results sa dalawang survey Pulse Asia and SWS, talagang nakikita na yung trust and confidence and your ability to lead in as far as being the Vice President of the Republic of the Philippines is concerned has resonated to the millions of Filipinos. How do you feel, ma'am, na steadfast, steady, strong pa din ang suporta sa iyo ng mga Pilipino in comparison to what is alleged by some? On that point, I am truly blessed, no? Favored ako ng Diyos sa ganyan na bagay. Hindi ako makapag-explain sa mga surveys dahil hindi ko naman alam paano yung ginawa, o sino ang nagpagawa niyan. Pero lagi lang talaga ang sinasabi ko kapag merong survey na lumalabas ay nagpapasalamat ako sa patuloy na pagtitiwala ng ating mga kababayan sa akin, sa aking mga kasamahan sa OVP at syempre sa aming opisina. VP Inday, on a different matter, were you able to watch or perhaps read a transcript of the State of the Nation's address ni BBM? Ako nag-board ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino. VP, marami po ang nagtatanong, how do you maintain the radiant glow na talagang shining, shimmering, splendid ka talaga? SONA! Kasi ma'am, ang dami nagtatanong, ma'am, how do you keep such a radiant glow knowing na kabilat kanan yung atake sa iyo, ma'am, may it be personal or political? Hindi ko lang alam ha, sandali lang. Gusto ko lang matanong kung hindi ba ganito ang glow ko noon, 2022? Actually, mas, ma'am. Mas grabe. Grabe. Yes. Grabe, Jude, kagwapa mo. Kasi different sa akin. Sila nung 2022 hanggang ngayon. Siguro nadagdagan lang yung skincare kasi Pansin ko ito, ma'am. kasi nagkakaedad, di ba? Pag mahirap na pag 38 ka lang, tapos namumukha kang 68. Hala, BT, oy. Guilty, mapunta na. Wala akong pinapatawa. Kasi meron tayong kilala na 68 pa lang, pero Kailan ni Ana, ma'am? Kailan ni ma'am? wala naman wala nung 2022 back before 2022. Pareho lang yun. Yun lang naman
meron na akong awareness ngayon sa aging ng mukha, kaya meron ng mga Sunblock, ma'am. meron ng mga yung Okay. VP, meron bang gustong ipahatid si former president sa mga Pilipino, ma'am? Na alam niyo naman talaga, ma'am, we have been doing this for more than a year, but strong and steady pa din. In fact, ma'am, on Wednesday, we actually have a gathering prepared to echo the voice of Filipinos from all over the world. Yes. Meron tayong rally sa Wednesday, July 29 sa harap ng ICC. And this is free to Duterte now rally. And talk about the injustice that was done to President Salamat. Inaalam ko ito ng President Duterte at sinabi ko sa kanya na I do not think this will help your case since from previous rallies napapansin namin na kinukuha ng ICC yung mga sinasabi natin at ginagawa nilang basihan sa kanilang mga desisyon. And then he said na bakit pa kayo mag-rally? What for? Yeah, sabi ko, para lang malabas namin yung galit namin. At marinig ng buong mundo yung galit ng mga Pilipino sa ginawa sa iyo. And then sabi niya, okay, bahala kayo. Yan ang gusto niya. Grabe, But no? I warned him that it will not Ano yan, tawag dito, typical PRRD. Kahit no, ano yan kumbaga, yan ho talaga ang si Tatay Digong. Ayaw ho niya nakakaabala, no? Kahit nung presidente pa siya, mantakin niyo ulam sa Malacanang dahil nga alam niya pera na sambay ng Pilipino ang ginagasta diyan. Isang sabaw at isang ulam, yun na yun. Hindi kagaya ngayon, merong kabyar, merong steak, merong kung ano-anong pagkain dyan sa Malacanang. Sabi nila. have this case and he said no. Kung ano yung gusto niya. And you, ma'am, as our hope, the torchbearer for the light na makikita namin sa 2028, the future President of the Republic of the Philippines. What's your message to your supporters, ma'am, na talagang lalaban hanggang sa dulo para sa bayan? Amen. On that note, then, I am truly blessed kasi simula noong 2016 hanggang 2019, midterm elections ng President's PRRD. Noong 2022, 2025, pinakita din yon ng mga tao yung kanilang suporta sa midterm elections. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung pagtitiwala at suporta ng ating mga kababayan. In fact, hindi lang yung kanilang suporta, hindi lang siya na parang, gusto ko siya, sinusuportahan ko siya. Marami sa ating mga kababayan, yung nagdarasal talaga gabi-gabi para we pray for Inday Sara, we pray for the Duterte family, we pray for President Duterte. At hindi ko alam kung saan nanggagaling yung ganyan kalakas na pagtitiwala at paniniwala ng ating mga kababayan. Pero kami, tulad ko, ako, tuloy-tuloy lang talaga ako sa trabaho ko. Kung ano yung mandate ng Office of the Vice President, apart from being apart from the Vice President being a constitutional successor, kung ano yung mga merong budget na mga programs and projects sa loob ng aming opisina, yun lang din at yun ang ginagawa namin.